Sa gitna ng kumikinang na lungsod, sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang gusali, nakatira si Don Enrique, isang bilyonaryong negosyante na mayroong lahat ng materyal na bagay na maaaring inaasam ng maraming tao. Ang kanyang penthouse ay puno ng mga obra maestra ng sining, mamahaling kasangkapan, at teknolohiyang pinakabago sa merkado. Subalit, sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, mayroong malalim na kalungkutan na nasa kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang malawak na sala na may tanawin ng buong lungsod, nag-iisa siyang umiinom ng mamahaling whiskey. Ang bawat lagok ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalungkutan. Sa tabi ng kanyang inuman ay nakapatong ang mga papel na naglalaman ng mga ulat ng kanyang kumpanya, mga numerong sumasalamin sa kanyang patuloy na tagumpay sa negosyo ngunit hindi sa kanyang personal na buhay. Enrique, hindi ba't sapat na ang lahat ng ito para maging masaya ka? Tanong ng kanyang matalik na kaibigan na si Jerry, na dumaan upang sila'y mag-inuman. Si Jerry, kahit hindi kasing yaman ni Enrique, ay tila mas kontento sa buhay kumpara sa kanya. Jerry, ang mga bagay na ito, sabay turo ni Enrique sa paligid, ay mga bagay lamang. Oo, nagbibigay sila ng pansamantalang saya, ngunit paglipas ng ilang sandali, bumabalik ang aking kalungkutan. Walang saysay ang lahat kung wala kang makabuluhang koneksyon sa mga tao. Nagbuntong hininga si Jerry, ngunit bakit hindi mo subukang lumabas mula sa mundong ito? May mga bagay na higit pa sa pera at kapangyarihan, Enrique. May mga simpleng kasiyahang naghihintay sa labas ng iyong gintong kulungan. Nasubukan ko na yan, Jerry. Ngunit, ang mga tao ay lumalapit lamang dahil sa aking yaman. Mahirap malaman kung sino ang tunay na nagmamalasakit, tugon ni Enrique, habang tinitingnan ng kumikislap na mga ilaw ng lungsod. Sana'y makita mo ang tunay na halaga ng buhay, hindi lamang sa mga numero ng iyong bank account. Ang tunay na kaligayahan, Enrique, ay nanggagaling sa pagbibigay, hindi sa pagtanggap o pag-iipon ng yaman, payo ni Jerry habang inaabot ang isa pang baso ng whiskey kay Enrique. Habang tumatagal ang gabi, patuloy ang kanilang pag-uusap, tungkol sa buhay, pag-ibig, at kung paano makahanap ng tunay na kasiyahan. Ang bawat salita mula kay Jerry ay nag-iiwan ng marka sa puso ni Enrique, na sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon ay nagdulot ng isang kakaibang paggising sa kanyang damdamin. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng gabi, nagsimulang mag-isip si Enrique. Marahil ay oras na upang magbago, upang hanapin ang tunay na kasiyahan na hindi mabibili ng salapi. Ang gabi na ito, bagamat puno ng pighati at whiskey, ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Matapos ang mahabang usapan kay Jerry, nagpasya si Don Enrique na lumabas at maglakad-lakad sa ilalim ng madilim na kalangitan ng lungsod upang magpahangin at mag-isip. Ang hangin sa gabi ay malamig at sariwa, ngunit ang kanyang isipan ay tila mas mabigat pa sa karaniwan. Ang mga salita ni Jerry tungkol sa tunay na kaligayahan ay paulit-ulit na nag-echo sa kanyang isip. Sa kanyang paglalakad, hindi niya namalayang napadpad siya sa isang hindi pamilyar na eskinita, malayo sa karaniwan niyang ruta. Ang eskinita ay tahimik at halos walang ilaw, maliban sa malamlam na liwanag mula sa isang sirang street lamp. Habang naglalakad, natumba siya dahil sa isang hindi inaasahang bato sa daan. Habang siya'y nakasalampak sa lupa, isang kakaibang nilalang ang lumitaw mula sa dilim, si Liwanag, isang duwende na may suot na lumang damit at may mga mata na tila kumikislap sa dilim. Mukhang malalim ang iyong problema, kaibigan, sambit ng duwende na may mahinahong tinig. Nagulat si Don Enrique, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya nakaramdam ng takot. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang dahan-daang bumabangon. Ako si Liwanag, at ako'y naglalakbay upang tulungan ang mga nawawala sa dilim, sagot ng duwende na may ngiti. Ikaw, tila nawawala rin sa iyong sariling yaman at tagumpay. Paano mo nalaman? Husisa ni Enrique, na ngayon ay nakaupo na at pinagmamasdan ng kakaibang nilalang sa kanyang harapan. Madaling makita ang bigat sa puso ng isang tao, sagot ni Liwanag. Ang payo ko sa iyo, ibahagi mo ang iyong yaman sa mga nangangailangan, at doon mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Madali para sa iyo na sabihin, sagot ni Enrique, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Pera ko ito, pinaghirapan ko. Bakit ko ito ibabahagi sa iba? Ngunit ang tunay na yaman, Don Enrique, ay hindi nasusukat sa ginto o papel.
Nasusukat ito sa mga ngiti na iyong naibibigay, sa mga puso na iyong napapasaya. Ang kaligayahan na iyong hinahanap ay hindi matatagpuan sa iyong mga kayamanan, kundi sa iyong pagbibigay, paliwanag ni Liwanag habang dahan-daang lumapit at inabot ang kamay kay Enrique. Sa mga sandaling iyon, bagamat may pag-aalinlangan, may kakaibang init ang dumaan sa puso ni Enrique. Ang mga salita ng duwende ay tila bumuhay sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang natutulog. Subukan mo, Don Enrique. At makikita mo ang tunay na halaga ng yaman na iyong pinaghirapan, dagdag ni Liwanag habang unti-unting nawawala sa dilim. Iniwan si Enrique na mag-isa sa eskinita, puno ng bagong pag-asa at mga tanong. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan ang encounter na iyon. Marahil, oras na nga upang subukan ng isang bagong landas. Pagkatapos ng kanyang hindi inaasahang pagtatagpo kay Liwanag, bumalik si Don Enrique sa kanyang marangyang tahanan, ngunit ang mga salita ng duwende ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa kanyang malawak na opisina, kung saan napapaligiran siya ng mga simbolo ng kanyang kayamanan, umupo siya at malalim na nag-isip. Paano nga ba magiging makabuluhan ang pagbabahagi ng aking yaman? Tanong niya sa sarili habang tinititigan ang mga sining at mamahaling gamit sa paligid. Pera ko ito, pinaghirapan ko. Bakit ko ito ibabahagi sa iba? Sa sumunod na araw, habang nasa opisina, tinawag niya ang kanyang financial secretary, si Marisa, upang pag-usapan ang estado ng kanilang kumpanya. Marisa, paano ba ang ating mga numero ngayong buwan? Tanong ni Don Enrique. Sir, maganda pa rin naman ang takbo ng ating negosyo. Kahit may kaunting pagbaba kumpara noong nakaraang buwan, kumikita pa rin tayo ng malaki, tugon ni Marisa habang ipinapakita ang mga graph at chart sa kanyang laptop. Kumita tayo ng 63 million ngayong buwan, 14 million na mas mababa kaysa sa nakaraang buwan, sabi ni Enrique, na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, bakit parang may kulang pa rin? Sir, kung maaari ko lang pong sabihin, hindi lang naman po pera ang sukatan ng tagumpay o kaligayahan. Marahil, may iba pang aspeto ng buhay na kailangan ninyong bigyang pansin, maingat na sabi ni Marisa, na alam ang kanyang posisyon ngunit nais ding magbigay ng suporta. Napabuntong hininga si Don Enrique. Marisa, sinabi sa akin ng isang kaibigan, na dapat kong ibahagi ang aking yaman sa mga nangangailangan. Sa tingin mo ba, magdudulot ito ng pagbabago sa akin? Sir, sa aking opinyon, ang pagtulong sa kapwa ay nagbibigay ng kasiyahang hindi kayang bilhin ng pera. Baka ito na ang pagbabago na hinahanap ninyo, sagot ni Marisa, na may pag-asa sa kanyang mga mata. Habang naglalakad pa uwi, pinag-isipan ni Don Enrique ang sinabi ni Marisa. Bakit ko ibabahagi ang aking yaman? Ano ang makukuha ko mula rito? Tanong niya sa sarili, na puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaibang pangangailangan na gawin ang isang bagay na higit pa sa pagkita ng pera. Ang mga salita ni Liwanag, bagamat puno ng misteryo, ay nag-iiwan ng marka sa kanyang konsensya. Marahil, oras na upang subukan ang sinasabi niyang kaligayahan sa pagbabahagi, bulong ni Enrique sa hangin ng gabing iyon, habang unti-unting nagliliwanag ang kanyang landas. Nagising si Don Enrique isang umaga na may bago at kakaibang determinasyon. Sa kanyang pagmumuni-muni sa nakalipas na mga araw, napagtanto niya na hindi pa niya nasusubukang magbahagi ng kanyang yaman sa isang makabuluhang paraan. Naaalala ang mga salita ni Liwanag, nagpasya siyang subukang tumulong sa isang maliit na komunidad na kamakailan lang ay naapektuhan ng baha. Pumunta siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang assistant na si Albert. Albert, maghanap ka ng isang komunidad na nangangailangan ng agarang tulong. Gusto kong gamitin ang ilan sa ating mga mapagkukunan para makatulong, utos niya. Agad-agad sir, may alam akong lugar na naapektuhan ng baha kamakailan. Maraming pamilya doon ang nawalan ng tahanan, sagot ni Albert, na nagulat ngunit natuwa sa hindi inaasahang pagbabago ng tono ng kanyang amo. Pagkatapos ng ilang oras, nagtungo si Don Enrique kasama si Albert sa nasabing lugar. Sinalubong sila ng barangay captain, si Kapitan Santiago, na may halong pagtataka at pagpapasalamat. Don Enrique, hindi po namin inaasahan ang inyong pagdating. Salamat po sa inyong pagtulong. Habang naglalakad sila, nakita ni Don Enrique ang mga nasirang bahay at ang mga taong pansamantalang naninirahan sa mga tent.
Ang mga bata ay naglalaro sa maputik na daan, habang ang mga magulang ay abala sa paglilinis at pag-aayos ng kanilang mga pansamantalang tahanan. Kapitan, ano po ba ang pinakakailangan ng inyong lugar sa ngayon? Tanong ni Don Enrique, habang sinisipat ang kalagayan ng lugar. Kailangan po namin ng mga materyales para makapagtayo ng mga bagong bahay, at sana po, mga gamot para sa mga bata, tugon ni Kapitan Santiago. Walang pag-aatubili, tumango si Don Enrique. Sige, aayusin namin iyan. Bibili kami ng mga materyales at magpapadala ng mga gamot. Sa loob ng ilang araw, nagsimula ang paghahatid ng tulong. Nakatayo si Don Enrique sa tabi ni Kapitan habang inaayos ang distribusyon ng mga materyales. Nakita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga tao, at sa mga simpleng, "Salamat sir," na kanilang binibigkas, isang kakaibang init ang naramdaman niya sa kanyang puso. Sa pag-uwi niya, hindi niya maiwasang pag-isipan ang mga pangyayari. Sa kanyang magarang sasakyan, sinabi niya kay Albert, "Alam mo Albert, hindi ko inakalang magiging ganito ang pakiramdam ko. Parang may bumukas na bagong bahagi ng aking puso." "Totoo yan sir. Masarap talaga sa pakiramdam kapag nakakatulong tayo sa iba," sagot ni Albert, na ngayon ay nakangiti. Habang papalubog ang araw at naglalaho sa kanilang likuran, naramdaman ni Don Enrique ang isang hindi maipaliwanag na kasiyahan, ang kasiyahang matagal na niyang hinahanap. Sa gabing iyon, hindi lamang ang komunidad ang nagkaroon ng pag-asa para sa isang bagong simula, si Don Enrique din ay nagkaroon ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Habang patuloy ang pagtulong ni Don Enrique sa iba't ibang komunidad, nagsimula siyang makakilala ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, hindi dahil sa kanyang yaman kundi dahil sa kanyang kabutihan. Isa sa mga ito ay si Aling Belen, isang matandang babae na nagsisilbing parang ina sa kanyang maliit na barangay. Isang araw, matapos ang pagtatayo ng isang bagong library sa barangay ni Aling Belen, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap habang nagkakape sa maliit na tindahan ni Aling Belen. "Alam mo Don Enrique, bihira na ang mga taong may puso para sa kapwa lalo na sa mga may kaya," simula ni Aling Belen, habang maingat na ibinubuhos ang mainit na kape sa kanilang mga tasa. Napangiti si Don Enrique, "Aling Belen, salamat po. Ngunit, ginagawa ko lamang po ang sa tingin ko'y tama at makabuluhan." "Tama ka dyan," tugon ni Aling Belen. "At iyan ang nagpapakita ng tunay mong pagkatao. Hindi sa laki ng iyong yaman kundi sa laki ng iyong puso." Sa pagitan ng kanilang mga pag-uusap, natutunan ni Don Enrique ang tungkol sa mga pangarap at pangangailangan ng mga tao sa barangay. Ang bawat kwento ay nagdudulot sa kanya ng inspirasyon at lalong nagpapatibay sa kanyang desisyon na magpatuloy sa pagtulong. Isang hapon, sa isang maliit na pagtitipon na inihanda ng komunidad bilang pasasalamat kay Don Enrique, isa pang bagong kaibigan ang kanyang nakilala, si Mang Rodel, isang dating magsasaka na ngayon ay nangunguna sa pagpapanatili ng kapaligiran sa kanilang lugar. "Maraming salamat, Don Enrique, sa inyong walang sawang pagtulong sa amin," sambit ni Mang Rodel habang magkatabi silang nakatayo at pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa bagong gawa na parke. "Wala po yun Mang Rodel. Nakita ko po kung gaano kahalaga ang inyong komunidad at nais ko lang pong makatulong sa abot ng aking makakaya," tugon ni Don Enrique. "Napakabuti po ninyong tao," sabi ni Mang Rodel, "dama ko at ng aking pamilya ang inyong kabutihan. Hindi lang po sa mga materyal na bagay, kundi sa pagbibigay ninyo ng inspirasyon at pag-asa sa amin." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Don Enrique ang isang tunay na kasiyahan na hindi niya naranasan noong siya ay nagsosolo lamang sa kanyang marangyang buhay. Ang pagiging kapaki-pakinabang sa iba at ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan na hindi lamang nakikita ang kanyang kayamanan kundi ang kanyang puso, ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Sa bawat araw na lumipas, lalo niyang napagtanto na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa dami ng buhay na kanyang naapektuhan at mga ngiting kanyang naibahagi. Ang mga simpleng salita ng pasasalamat mula sa mga taong kanyang natulungan ay naging musika sa kanyang mga tenga, na lalong nagpapatibay sa kanyang layunin na magpatuloy sa pagtulong at pagbabahagi ng kanyang mga biyaya. Sa paglalakbay ni Don Enrique patungo sa kanyang bagong misyon ng pagbabahagi, hindi lahat ng karanasan ay nagbunga ng positibong resulta. May mga pagkakataong ang kanyang kabutihan ay nasuklian ng hindi inaasahang mga pangyayari. Isang araw, nakilala niya si Mang Dante, isang lalaking lumapit sa kanya upang humingi ng tulong pinansyal para sa pagpapaospital ng kanyang may sakit na asawa.
Dahil sa kanyang natural na hangarin na tumulong, agad na nagdesisyon si Don Enrique na suportahan si Mang Dante. Sir Enrique, maraming salamat po sa inyong tulong. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan na ipinakita ninyo sa amin, sabi ni Mang Dante, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tulungan mo lang ang iyong asawa na gumaling, Mang Dante, at ipagbigay alam mo sa akin kung ano pa ang maaari kong gawin para makatulong, tugon ni Don Enrique, na may ngiti sa kanyang labi. Subalit, ilang linggo matapos niyang magbigay ng tulong, nakatanggap si Don Enrique ng balita mula kay Albert, na siyang nagsilbing tagasuri ng mga pinansyal na tulong na ipinamamahagi nila. Sir, mayroon po tayong problema. Nalaman ko po na walang asawa si Mang Dante na nakakonfine sa ospital. Mukhang nagamit ang perang ibinigay natin sa ibang bagay, pagbabahagi ni Albert sa kanyang boss. Dismayado, agad na pinatawag ni Don Enrique si Mang Dante upang magkaroon sila ng pag-uusap. Sa kanilang muling pagkikita, hindi maiwasan ni Don Enrique ang makaramdam ng pagkabigo at pagdududa. Mang Dante, bakit mo ginawa ito? Bakit mo ako niloko? Tanong niya, pinipilit panatilihin ang kalmado ngunit mabigat ang loob. Humihingi ng paumanhin, sagot ni Mang Dante, pasensya na po Sir Enrique. Nangailangan po ako ng pera para sa ibang bagay at naisip ko na hindi niyo po mapapansin. Mali po ang ginawa ko, at lubos akong nagsisisi. Sa pagitan ng galit at awa, naguluhan si Don Enrique. Mang Dante, ang perang ibinigay ko ay para sana sa pagtulong sa mga totoong nangangailangan. Paano tayo magtitiwala sa isa't isa kung ganito ang mangyayari? Sir, wala na po akong masabi kundi pasensya na. Nangako po ako na hindi na mauulit ito, tugon ni Mang Dante, na halatang nahihiya sa kanyang nagawa. Sa huli, pinili ni Don Enrique na patawarin si Mang Dante ngunit mas pinahigpit niya ang proseso ng pagtulong upang maiwasan ang katulad na insidente sa hinaharap. Ang karanasang ito ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral sa katatagan at pag-iingat sa kabila ng kanyang hangarin na magbahagi ng kabutihan. Bagamat nasaktan, hindi ito naging dahilan upang siya ay huminto sa pagtulong. Sa halip, ito ay naging paalala na sa bawat mabuting hangarin, kailangan din ng kaunting pag-iingat at diskarte upang masiguro na ang tulong ay mapupunta sa mga tunay na nangangailangan. Sa mga sandaling iyon, lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon, ngayon ay may dagdag na kaalaman at pag-iingat. Matapos ang mapait na karanasan kay Mang Dante, bumalik si Don Enrique sa madilim na eskinita kung saan niya unang nakatagpo si Liwanag, ang duwende na nagbigay sa kanya ng mahalagang payo. May bahid ng pag-aalangan sa kanyang mga hakbang, ngunit ang determinasyon sa kanyang puso ang nagtulak sa kanya upang muling humingi ng gabay. Pagdating niya sa eskinita, tinawag niya ang pangalan ni Liwanag. Liwanag, kailangan ko ang iyong tulong. Mula sa mga anino ng gabi, unti-unting lumitaw si Liwanag, may mahinahong ngiti sa kanyang mukha. Muli kang nagbalik, Don Enrique, sabi ni Liwanag. Oo Liwanag, nais kong humingi ng patnubay. May mga pagsubok akong kinaharap sa aking pagtulong, at nais kong matutunan kung paano maging mas matalino sa aking mga desisyon, tugon ni Don Enrique, habang pinagmamasdan ang mahiwagang nilalang. Tumango si Liwanag at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na flower pot na may halaman. Ito ay para sa iyo, Don Enrique. Isang espesyal na halaman na mamumulaklak ng magaganda kapag nagbigay ka ng tulong at magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Ngunit tandaan mo, ito ay malalanta kapag tumigil ka sa pagtulong. Tinanggap ni Don Enrique ang halaman na may pagkamangha. Paano ko ito pangangalagaan? Tanong niya, habang maingat na hawak ang flower pot. Simple lang, Don Enrique. Ang halaman na ito ay sumisimbolo sa iyong hangarin na tumulong. Habang ikaw ay patuloy na nagbibigay, ito ay lalaki at mamumulaklak, at sa bawat bulaklak, mararamdaman mo ang nadagdag ang kasiyahan sa iyong puso. Ito ay magiging paalala sa iyo na ang tunay na kasiyahan ay nanggagaling sa pagbibigay, paliwanag ni Liwanag. Salamat Liwanag, sabi ni Don Enrique. Ngunit paano kung muli akong masaktan sa aking pagtulong? Ngumiti si Liwanag at sumagot, Don Enrique, ang pagtulong ay hindi laging madali, at hindi palaging masusuklian ng kabutihan. Ngunit ang bawat pagsubok ay magtuturo sa iyo kung paano maging mas matalino at mapanlikha sa iyong pagbibigay. Ang mahalaga ay ang iyong hangarin at ang kaligayahang iyong nararamdaman sa bawat tunay na tulong na iyong naibibigay. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, dala-dala ni Don Enrique ang halaman at isang bagong pag-asa.
Ang bawat sulyap niya sa halaman ay nagpapaalala sa kanya ng mga aral ni Liwanag. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting nakikita niya ang mga bulaklak nito na namumukadkad, bawat isa ay sumisimbolo sa isang kasiyahan at kabutihang kanyang naibahagi. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang opisina, pinagmamasdan ni Don Enrique ang halaman na ngayon ay may mga bagong usbong. Nakangiti siya at nag-isip ng mga susunod na proyekto na kanyang gagawin upang makatulong sa mga nangangailangan. Albert, tawag ni Don Enrique sa kanyang assistant, nais kong magsimula ng isang bagong proyekto para sa mga kabataan sa lansangan. Gusto kong magtayo ng isang libreng paaralan para sa kanila. Napakagandang ideya niyan, sir. Sigurado akong marami tayong matutulungan, tugon ni Albert, na halatang natutuwa sa bagong proyekto. Habang tinatalakay nila ang mga detalye ng proyekto, naramdaman ni Don Enrique ang isang malalim na kasiyahan sa kanyang puso. Alam niyang sa bawat hakbang na ginagawa niya, hindi lamang niya natutulungan ang mga nangangailangan, kundi natutulungan din niya ang kanyang sarili na maging mas mabuting tao. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na namulaklak ang halaman, puno ng makukulay na bulaklak na sumasalamin sa mga tagumpay ni Don Enrique sa kanyang misyon ng pagbibigay. Ang bawat bulaklak ay nagpapaalala sa kanya ng halaga ng kabutihan, at ng tunay na kaligayahan na nagmumula sa pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Matapos ang kanyang muling pagtatagpo kay Liwanag, masigasig na inilagay ni Don Enrique ang mahiwagang halaman sa bintana ng kanyang opisina, kung saan siya madalas na nag-iisip at nagpapahinga. Habang pinagmamasdan niya ito araw-araw, naghintay siya sa unang senyales ng pagbabago. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa kanyang opisina, may nakasalubong siyang batang lalaking nagtitinda ng sampagita. Kilala niya ang bata, siya si Tomas, isang ulilang madalas magbenta sa kalsada malapit sa kanyang gusali. Napansin niyang malungkot ang mukha ng bata at tila may bumabagabag dito. "Kamusta ka, Tomas?" tanong ni Don Enrique. "Okay lang po, Tito Enrique," sagot ni Tomas, ngunit hindi makatingin ng diretsyo. "Malapit na po ang pasukan, at iniisip ko kung paano ako makakabili ng mga gamit sa eskwela." Napaisip si Don Enrique. Dito niya nakita ang pagkakataon na muling makatulong, hindi lamang sa pamamagitan ng pera, kundi sa paggabay sa isang bata na nangangailangan. "Tomas, gusto mo bang samahan kita mamili ng mga gamit sa eskwela?" Sagot ko na. Tila nagliwanag ang mukha ni Tomas, at agad siyang tumango. "Talaga po, Tito Enrique. Maraming salamat po." Magkasamang pumunta sila sa tindahan, at habang pinipili ni Tomas ang kanyang mga gamit, mga notebook, lapis, bag, at sapatos, masaya silang nagkwentuhan. "Anong gusto mong maging paglaki mo, Tomas?" tanong ni Don Enrique habang binabayaran ang mga gamit. "Gusto ko po sana maging guro, Tito Enrique. Para matulungan ko rin po ang mga batang tulad ko," sagot ni Tomas, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nang makabalik siya sa opisina, napansin ni Don Enrique na may bagong bulaklak na namumukadkad sa kanyang halaman. Ang sariwang bulaklak ay tila sumisimbolo sa bagong pag-asa na kanyang naibigay kay Tomas. Ang pagtingin sa bulaklak na iyon ay nagdala ng hindi maipaliwanag na ligaya sa kanyang puso, isang pakiramdam na higit pa sa anumang materyal na bagay na kanyang naipundar. Habang pinagmamasdan ang bulaklak, naramdaman ni Don Enrique ang isang pagbabago sa kanyang kalooban. Ito pala ang tunay na kaligayahan, bulong niya sa kanyang sarili. Ang makatulong sa kapwa, lalo na sa mga walang-wala. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw at kumikislap ang mga ilaw ng gusali, naramdaman ni Don Enrique ang isang bagong simula sa kanyang buhay. Ang simpleng bulaklak sa kanyang bintana ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagtulong, kundi ng kanyang lumalagong kaligayahan at pagmamahal sa pagbibigay ng pag-asa sa mga tulad ni Tomas. Habang patuloy si Don Enrique sa kanyang misyon ng pagtulong, hindi niya inaasahang marami sa kanyang dating mga kaibigan ang mapapansin ang kanyang bagong ugali. Ang balita ng kanyang kabutihan ay kumalat, at kasama nito, lumapit ang ilang mga taong may masasamang intensyon. Isang hapon, habang nasa isang social gathering, nilapitan siya ng isang lumang kaibigan, si Ricardo, na matagal na niyang hindi nakikita. "Enrique, narinig ko ang tungkol sa iyong mga ginagawa. Napakahanga talaga," sabi ni Ricardo, habang hinahaplos ang kanyang mamahaling relo. "Ah, Ricardo, long time no see." "Oo, sinusubukan kong makatulong kung saan ko man magawa," sagot ni Don Enrique, medyo nag-aalangan sa biglaang papuri. "Alam mo, Enrique, mayroon akong isang magandang oportunidad sa negosyo.
Isang bagay na sigurado kong magugustuhan mo. At syempre, makakatulong din ito sa maraming tao, patuloy ni Ricardo, ngayon ay may bahid ng paghimok. Naging maingat na si Don Enrique sa kanyang mga desisyon, ngunit nangako si Ricardo na ito'y isang siguradong pagkakataon, at nagpakita pa ng mga dokumento at plano na mukhang kapani-paniwala. Sa kagustuhang palawakin ang kanyang pagtulong, napapayag ni Ricardo si Don Enrique na mag-invest ng malaking halaga. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas, natuklasan ni Don Enrique na ang negosyo ay isang malaking kamalian. Hindi lamang ito nauwi sa pagkalugi, ngunit ang sinasabing tulong na idudulot nito ay hindi rin nag-materialize. Nalaman ni Don Enrique ang balita mula kay Albert, na mukhang balisa habang iniuulat ang sitwasyon. Sir, mukhang may problema tayo sa investment kay Ricardo. Wala na ang pera, at ang negosyo, mukhang disaster po. Nakaupo sa kanyang opisina, napahawak si Don Enrique sa ulo. Paano ito nangyari, Albert? Pinagkatiwalaan ko siya, sabi niya, ang boses ay puno ng pagkadismaya at pagsisisi. Sir, mukhang naloko tayo. Si Ricardo, hindi siya mapagkakatiwalaan. Maraming palpak sa plano na hindi natin nakita agad, paliwanag ni Albert. Habang pinoproseso ang impormasyon, napansin ni Don Enrique ang halaman sa kanyang bintana. Nakita niya ang ilang bulaklak na dati-rati masigla ngayon ay parang walang kabuhay-buhay. Isang matinding paalala ito ng kanyang pagkakamali. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo, na tila walang kamalay-malay sa nangyari. Enrique, kamusta? Siguro masaya ka sa ating progreso. Ano? Hindi Ricardo, hindi ako masaya. Nalaman ko ang lahat. Paano mo nagawang dayain ako? Diretsahang tanong ni Don Enrique, hindi na itinago ang kanyang galit. Enrique kaibigan, baka may pagkakamali lang sa, walang pagkakamali Ricardo. Niloko mo ako, at hindi lang ako, pati na rin ang mga taong umaasa sana sa tulong na yon, putol ni Don Enrique, bago binaba ang telepono. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Don Enrique na hindi lahat ng nagnanais tumulong ay may dalisay na intensyon. Ngunit sa kabila ng sakit at pagkabigo, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang mga natutunan niya sa mga pagsubok na ito ay magiging gabay para sa mas matalino at mas maingat na pagtulong sa hinaharap. Pagkatapos ng mapait na karanasan sa negosyong nauwi sa pagkalugi, nadama ni Don Enrique ang bigat ng kanyang desisyon. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naisip niyang marahil ay panahon na upang itigil ang pagtulong. Ngunit isang umaga, habang pinagmamasdan ang kanyang halaman, naalala niya ang mga salita ni Liwanag, ang tunay na kasiyahan ay nasa pagbibigay. Nagpasya siyang bumisita sa isang maliit na komunidad sa kanayunan na kamakailan lamang ay sinalanta ng bagyo. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga ngiti at pasasalamat mula sa mga residente, kahit na bakas sa kanilang mga mata ang paghihirap. Habang naglalakad siya kasama si Kapitan Jose, ang lider ng lugar, ibinahagi nito ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagdating ninyo, Don Enrique. Matapos ang bagyo, halos wala na pong natira sa aming mga tahanan. Hindi ko po kayo pababayaan, Kapitan. Sabihin niyo lang kung ano ang pinakakailangan ninyo at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makatulong, sagot ni Don Enrique. Ang puso ay puno ng determinasyon. Kailangan po namin ng materyales para sa pagtatayo ng mga bahay at sana po, ng kaunting tulong sa pagkain para sa mga pamilya, tugon ni Kapitan Jose. Agad na nag-organisa si Don Enrique ng mga kinakailangang tulong. Habang tinutulungan niya ang mga tao sa pag-aayos ng kanilang nasirang mga tahanan, nakita niya kung paano ang bawat pako at tabla ay hindi lamang literal na nagtatayo ng mga istruktura kundi muling nagtatayo ng mga pag-asa at pangarap. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, kinausap siya ng isang matandang babae, si Aling Maria. Don Enrique, hindi ko po alam kung paano pasasalamatan ang lahat ng iyong ginagawa para sa amin. Aling Maria, wala po itong iba kundi ang aking munting paraan ng pagtulong. Nakita ko po kung gaano kahirap ang inyong sitwasyon at nais ko lamang na makabangon kayo, sagot ni Don Enrique, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Alam niyo po, sa tuwing may dumadaang pagsubok, natututo tayong tumindig muli. Tulad niyo po, na sa kabila ng mga pagsubok sa pagtulong, ay narito pa rin at nagpapatuloy sa pagbibigay, sabi ni Aling Maria, na may ngiti ng paghanga. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay nagbigay kay Don Enrique ng bagong lakas. Natutunan niya,
Na tulad ng kanyang halaman na muling namumukadkad sa bawat bagong pagtulong, kailangan din niyang maging matatag at magpatuloy, hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat ng umaasa at nagtitiwala sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan niya ang muling itinayong komunidad at ang kanyang halaman na liwanag at buhay na buhay, napagtanto ni Don Enrique na ang bawat bulaklak ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagtulong kundi pati na rin ang kanyang personal na paglago at pagbangon. Ang kasiyahan at kapayapaang nadama niya sa mga sandaling iyon, ay higit pa sa anumang yaman na kanyang naipon, ito ay ang tunay na yaman ng puso na hindi matutumbasan ng kahit ano. Sa isang tahimik na hapon, sa opisina ni Don Enrique, nagtipon sila ng kanyang financial secretary, si Marisa, para pag-usapan ang mga nagdaang isyu sa kanilang pamumuhunan. Habang pinagmamasdan niya ang mga dokumento sa kanyang mesa, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng mga pagkakamali na nagawa. Marisa, mukhang marami tayong dapat ayusin. Alam kong marami akong desisyon na hindi pinag-isipang mabuti. Simula ni Don Enrique, ang tono ay puno ng pagsisisi. Sir, lahat naman po tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga po ay natututo tayo mula sa mga ito, sagot ni Marisa, na may pag-unawa sa kanyang boses. Tama ka, Marisa, pero ang mga pagkakamaling ito, hindi lang pera ang nawala sa atin. Nawalan din tayo ng tiwala sa ilang aspeto. Gusto kong matutunan kung paano maging mas maingat sa hinaharap, pagpapatuloy ni Don Enrique. Sir, kung iisipin po natin, marami rin naman tayong magagandang nagawa. Tingnan niyo po ang mga komunidad na natulungan natin. Siguro, parte rin ng paglago itong pagtanggap sa mga pagkukulang, tugon ni Marisa, habang inilalatag ang mga ulat sa harapan ni Don Enrique. Nagbuntong hininga si Don Enrique at tumingin sa labas ng bintana kung saan nakita niya ang halaman na ibinigay ni Liwanag. Napansin niyang may mga bagong bulaklak na sumisibol. Nakakatuwa naman itong halaman na ito. Parang sumisimbolo sa bawat pagtanggap natin ng pagkakamali at sa bawat bagong simula, sambit niya, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sir, iyan po ang maganda sa pagkakaroon ng pananaw na bukas sa pagkatuto. Kahit na may mga pagkakamali, may pagkakataon din po para sa bagong mga bulaklak na mamukadkad, sabi ni Marisa. Tama ka Marisa, siguro, oras na rin para mas bigyang pansin natin ang kalidad ng tulong na ibinibigay natin kaysa sa dami. Hindi sa laki ng halagang naiambag, kundi sa epekto nito sa buhay ng mga tao, pagmumuni-muni ni Don Enrique. Magiging kasama niyo po ako sa bawat hakbang sir. At siguraduhin natin na ang bawat desisyon ay alinsunod sa ating mga natutunan, pagtatapos ni Marisa, puno ng pag-asa. Habang nagtatapos ang kanilang pag-uusap, pareho nilang nadama ang isang bagong simula. Isang pagkakataon hindi lamang para itama ang mga pagkakamali, kundi para magpatuloy sa isang landas na mas nakatuon sa pagbibigay ng tunay na tulong at inspirasyon sa iba. Ang mga bagong bulaklak sa halaman ni Don Enrique, ay hindi lamang tanda ng kanyang bagong pag-unawa, kundi pati na rin ng kanyang paglago bilang isang mas matalino at mas mapagbigay na tao. Ang bawat bulaklak ay nagpapaalala sa kanya na sa bawat pagsubok at pagkakamali, may bagong pagkakataon para mamulaklak at lumago. Sa isang malamig na gabi, dumalo si Don Enrique sa isang charity event na nakatuon sa pagtulong sa mga street children. Habang iniikot niya ang lugar, napansin niya ang isang babae na masigasig na nakikipag-usap sa mga bata at iba pang mga bisita. Siya ay si Alma, isang voluntaryo na matagal nang nagtatrabaho para sa kawang gawa. Habang naglalakad palapit si Don Enrique, narinig niya si Alma na tumatawa kasama ang isang maliit na batang lalaki, na kanyang tinuturuan kung paano mag-origami. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumapit siya kay Alma at nagpakilala. Magandang gabi, ako si Don Enrique. Napansin ko ang iyong dedikasyon sa mga bata, sabi niya, na may tunay na paghanga sa kanyang tono. Ngumiti si Alma at iniabot ang kanyang kamay. Magandang gabi Don Enrique. Ako si Alma. Salamat sa iyong pagpansin. Mahalaga talaga sa akin ang mga batang ito. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Alma ang kanyang mga karanasan at ang mga aral na kanyang natutunan mula sa pagtulong sa mga street children. Alam mo, Don Enrique, marami akong nakilalang tao sa trabahong ito. Ang ilan ay dumarating at umaalis, pero ang tunay na pagkakaibigan, yung batay sa pagkakaisa ng layunin at pagpapahalaga, ay bihira at mahalaga. Napaisip si Don Enrique sa sinabi ni Alma. Tama ka, Alma. Ako man ay natutunan na ang yaman ay hindi batayan ng tunay na koneksyon.
Mas mahalaga ang magkapareho kayo ng hangarin at puso para sa pagtulong. Sumang-ayon si Alma. Iyon nga. At kung minsan, sa mga hindi inaasahang lugar at panahon, nakakatagpo tayo ng mga kaibigang nagpapayaman sa ating buhay sa paraang hindi kayang tumbasan ng anumang materyal na bagay. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Don Enrique ang isang bagong uri ng koneksyon na umuusbong sa pagitan nila, ang uri na puno ng mutual na respeto at pag-unawa. Ang kanilang pag-uusap ay lumawak mula sa pagtulong sa mga bata hanggang sa mas malalim na mga usapin tungkol sa buhay at mga personal na filosofiya. Nang matapos ang event at magpaalam si Alma, napansin ni Don Enrique na ang kanyang halaman ay mas luntian at may dagdag na mga bulaklak. Ang bawat bulaklak ay tila kumakatawan sa isang mahalagang aral o koneksyong kanyang natutunan o nabuo. Habang naglalakad siya pauwi, naiisip ni Don Enrique ang gabi at ang mga usapang naganap. Napagtanto niya na ang pagkakaibigang nabuo nila ni Alma ay isang mahalagang karagdagan sa kanyang buhay, isang paalala na ang pinakamahalagang mga yaman sa buhay, ay hindi laging nahahawakan ngunit madalas nararamdaman sa puso. Ang mga bagong bulaklak sa kanyang halaman ay sumisimbolo hindi lamang sa kanyang patuloy na paglago, kundi pati na rin sa mga positibong epekto ng tunay na mga ugnayan na kanyang nabuo sa kanyang paglalakbay sa pagbibigay. Isang tahimik na gabi, nakaupo si Don Enrique sa kanyang malawak na sala, tangan ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang buwan ay buo at maliwanag, nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Sa kanyang harapan, ang halaman na binigay ni liwanag ay luntian at puno ng mga bulaklak, sumasalamin sa mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Napabuntong hininga siya, at sinimulan niyang pinag-isipan ang mga yugto ng kanyang buhay mula nang makatagpo niya si liwanag. Ang bawat bulaklak sa halaman ay tila kumakatawan sa bawat mahalagang aral na kanyang natutunan, at sa bawat hakbang patungo sa tunay na kasiyahan. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy siya sa pagmumuni-muni, at hindi niya napigil ang mapangiti sa kanyang mga natuklasan. Sa kanyang pag-iisa, narinig niya ang katok sa pinto. Ito ay si Albert, na dala ang ilang dokumento para sa susunod nilang proyekto. Ngunit bago pa man nila pag-usapan ang trabaho, napansin ni Albert ang kakaibang kapayapaan sa mukha ni Don Enrique. "Sir, kung hindi ako nagkakamali, ibang-iba na ang aura ninyo ngayon. Ano po ba ang inyong sikreto?" tanong ni Albert na may halong kuryosidad. Ngumiti si Don Enrique. "Albert, salamat sa iyong pagpansin. Alam mo, nagkaroon ako ng maraming oras upang isipin ang lahat ng nangyari. Naisip ko kung gaano kalaki ang pagbabago mula noong ako'y isang malungkot na bilyonaryo, hanggang ngayon na ako'y mas masaya na. Hindi lamang ito tungkol sa yaman o sa mga bagay na aking naipon, kundi sa mga tao na aking natulungan at sa mga tunay na kaibigang aking nakilala." "Totoo nga po," tugon ni Albert. "Napansin ko rin po na mas masaya kayo ngayon. Mas madalas kayong ngumiti at mas bukas sa mga tao." "Tama ka, Albert. At alam mo ba, ang halaman na ito, sabay turo ni Don Enrique sa kanyang halaman, ay simbolo ng aking paglalakbay. Bawat bulaklak dito ay nagpapaalala sa akin na sa bawat pagsubok at pagkakamali, may pagkakataon para sa paglago at pagbabago." Nakinig si Albert nang may paghanga. "Sir, kahanga-hanga po ang inyong pagbabago. Sana ay marami pa kayong ma-inspire na tao katulad ng pag-inspire ninyo sa akin." "Albert, salamat. At sana, sa mga darating na araw, maging bahagi ka ng patuloy na pagbabagong ito. Hindi lamang sa pagtulong sa iba kundi sa patuloy na pagbabago sa ating mga sarili," sabi ni Don Enrique, higit na nagpapasalamat sa mga oportunidad na nagbigay daan sa kanya upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Habang nagtatapos ang gabi, kapwa nila naramdaman ang pasasalamat sa mga aral na kanilang natutunan, at sa bagong landas na kanilang tatahakin. Ang gabi ng pagbabalik-tanaw ay naging isang mahalagang yugto sa kanilang buhay, hindi lamang bilang isang paalala ng kung saan sila nanggaling kundi bilang isang gabay sa kanilang patutunguhan. Sa kanyang kaarawan, imbes na magdaos ng marangyang pagdiriwang tulad ng nakagawian, pinili ni Don Enrique na gumising ng maaga at ihanda ang isang espesyal na araw para sa mga mahihirap sa lansangan. Sa tulong ng kanyang mga staff at ilang matapat na kaibigan, nag-ayos sila ng isang food distribution program at distribusyon ng mga pangunahing pangangailangan, sa isang pampublikong parke kung saan karaniwang natutulog ang mga walang tahanan. Habang inaayos ang mga mesa at upuan, lumapit si Albert, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, bitbit ang isang listahan. "Don Enrique, nakahanda na po ang lahat ng bigas, gulay, prutas,
karne, mga delata at noodles. Magsisimula na po tayo mamaya. Tumango si Don Enrique, na may ngiti sa kanyang mukha. Salamat Albert. Siguraduhin nating lahat ay makakatanggap ng sapat. Habang nagsisimula ang pamimigay ng pagkain, lumapit ang isang matandang babae, si Aling Rosa, na kilala sa kanyang pagtulong sa pag-aalaga ng mga batang lansangan. Don Enrique, salamat po sa inyong kabutihan. Hindi lamang sa araw na ito kundi sa araw-araw. Aling Rosa, wala po ito. Karangalan ko na makatulong, sagot ni Don Enrique, habang iniaabot ang isang pakete ng pagkain at isang sako ng bigas sa matanda. Sa tabi ng distribusyon ng pagkain, may isang maliit na grupo ng mga bata na naglalaro. Lumapit si Don Enrique dala ang ilang kahon ng noodles at delata, at naupo sa tabi nila. Kumusta, mga bata? Sana'y magustuhan ninyo ang mga pagkain na ibibigay namin para sa inyo ngayon. Isang batang lalaki, si Miguel, ay tumingala kay Don Enrique, ang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Bakit po kayo nagbibigay sa amin? Ano po ang dahilan? Ngumiti si Don Enrique at malumanay na sinagot ang tanong. Miguel, kaarawan ko ngayon, at sa halip na humingi ng mga regalo, mas pinili kong magbigay. Naniniwala ako na ang tunay na kasiyahan ay nasa pagtulong sa iba, hindi sa pagtanggap ng mga bagay para sa sarili. Ang simpleng paliwanag na iyon ay tila nagbigay liwanag sa mukha ni Miguel, at dahan-dahan siyang ngumiti. Salamat po Sir Enrique. Maligayang kaarawan po. Habang lumilipas ang araw, isa-isang lumapit ang mga tao upang magpasalamat kay Don Enrique. Bawat pasasalamat ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang kasiyahan, ang kasiyahang hindi matutumbasan ng anumang yaman. Nang matapos ang araw at habang pinagmamasdan ni Don Enrique ang mga taong dahan-daang umaalis sa parke, may kakaibang kapanatagan siyang nadama. Ang kanyang halaman, na dala niya at nakalagay sa tabi ng kanyang upuan, ay ganap ng namumulaklak, sumasalamin sa kanyang panibagong buhay na puno ng tunay na kasiyahan at kahulugan. Albert, tingnan mo ang halaman, sabi ni Don Enrique, itinuturo ang mga sariwang bulaklak. Mukhang sumasaya rin po ang halaman sa inyong ginagawa sir, tugon ni Albert, parehong nakangiti sa kanilang napagtanto. Sa pagtatapos ng araw, habang nagliligpit sila, naramdaman ni Don Enrique ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi iyon nakaimbak sa mga bangko o nakalagay sa mga jewelry vault kundi sa puso ng mga taong kanyang natulungan. Habang nag-uusap sila ni Albert, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga nangyari sa kanyang buhay nitong mga nakaraang buwan. Albert, dati ang kaarawan ko ay laging punong-puno ng mga mamahaling handa, mga bisitang high profile, at mga mahal na regalo. Pero sa araw na ito, naramdaman ko ang tunay na kasiyahan sa simpleng pagbibigay, sabi ni Don Enrique. Ang boses ay puno ng pagmumuni-muni. Tama kayo, sir. Ang saya ng mga tao ay tunay na walang katumbas, tugon ni Albert habang inaayos ang mga natitirang supplies. Habang patuloy silang nagliligpit, lumapit si Alma, dala ang ilang mga laruan para sa mga bata. Enrique, napakaganda ng ginawa mo. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha ng bawat isa, sabi ni Alma. Ang boses ay puno ng paghanga. Salamat Alma. Alam mo, malaking bahagi ng pagbabagong ito ay dahil sa mga taong katulad mo na nagbigay inspirasyon sa akin, tugon ni Don Enrique, nakangiti. Sa gabing iyon, habang nag-iisa si Don Enrique sa kanyang bahay, tinitingnan niya ang halaman na ngayon ay puno ng buhay at kulay. Napaisip siya sa lahat ng mga aral na kanyang natutunan, mula sa mga pagsubok, pagkakamali, at sa mga tunay na koneksyon na nabuo niya. Ang bawat bulaklak ay nagsisilbing paalala ng kanyang paglalakbay patungo sa tunay na kasiyahan. Sa kanyang puso, alam niyang ito lamang ang simula. Marami pang buhay ang maaari niyang baguhin, marami pang puso ang maaari niyang mapasaya. At habang pinagmamasdan niya ang buwan sa labas ng bintana, naramdaman niya ang isang hindi matitinag na kapanatagan. Ang tunay na kayamanan, natutunan ni Don Enrique, ay hindi sa dami ng perang naipon kundi sa dami ng puso na kanyang napasaya at nabigyan ng pag-asa. Sa bawat araw na lilipas, patuloy niyang ibabahagi ang liwanag at kasiyahang natagpuan niya, handang magbigay at magbahagi ng kanyang yaman sa mga nangangailangan. At sa bawat bulaklak na mamumulaklak, alam niyang siya ay nasa tamang landas, isang landas na puno ng pagmamahal, pag-asa, at tunay na kayamanan ng buhay. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa buhay, si Don Enrique ay nakaupo sa kanyang opisina, tinatanaw ang maaliwalas na tanawin ng lungsod.
Sa tabi niya ang halaman na ipinagkaloob ni Liwanag, na ngayon ay puno ng makukulay na bulaklak. Ito ay naging simbolo ng kanyang mga tagumpay, pagkakamali, at ang kanyang patuloy na hangarin na tumulong sa kapwa. Isang gabi, habang nagmumuni-muni, napansin niyang biglang nagliwanag ang silid. Lumitaw si Liwanag, ang duwende na nagbigay sa kanya ng halaman. Ngumiti si Liwanag at lumapit kay Don Enrique. Magandang gabi Don Enrique. Nakikita kong ang iyong halaman ay punong-puno ng buhay. Ngumiti si Don Enrique at tumayo mula sa kanyang upuan. Liwanag, maraming salamat sa iyong mga payo at sa halaman na ito. Hindi ko naisip na ang simpleng halaman ay magiging gabay ko sa pagtuklas ng tunay na kaligayahan. Enrique, sabi ni Liwanag, nakita ko ang iyong paglalakbay mula sa pagiging isang malungkot na bilyonaryo, patungo sa isang taong puno ng pag-asa at kasiyahan. Ang halaman na ito ay simbolo ng iyong mga nagawa, ngunit hindi mo na ito kailangan. Sapagkat nahanap mo na ang tunay na yaman ng pagbabahagi. Nagtataka si Don Enrique, ano ang ibig mong sabihin, Liwanag? Ang halaman na ito ay nagbigay sa iyo ng gabay at inspirasyon. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay nasa iyong puso at sa mga taong iyong natulungan. Hindi ito matutumbasan ng anumang material na bagay, paliwanag ni Liwanag, habang hinahaplos ang mga bulaklak ng halaman. Napaisip si Don Enrique at naramdaman ng isang malalim na pasasalamat. Tama ka, Liwanag. Ang mga bulaklak na ito, ang mga ngiti ng mga taong natulungan ko, at ang tunay na pagkakaibigan, iyan ang mga bagay na nagbigay ng kasiyahan sa akin. Hindi ko ito matutumbasan ng pera o material na bagay. Ngumiti si Liwanag at dahan-daang naglaho, iniwan si Don Enrique na puno ng bagong pag-asa at pag-unawa. Habang pinagmamasdan niya ang halaman, alam niyang ito ay isang paalala ng lahat ng kanyang natutunan at nagawa. Sa sumunod na mga araw, patuloy na tinulungan ni Don Enrique ang kanyang komunidad. Nag-organisa siya ng mga proyekto para sa edukasyon ng mga bata, nagbigay ng suporta sa mga magulang na nagigipit, at nagtayo ng mga pasilidad para sa mga matatanda. Ang kanyang tahanan ay naging bukas na lugar para sa lahat ng nangangailangan ng tulong at suporta. Habang lumilipas ang panahon, naramdaman ni Don Enrique ang tunay na kaligayahan na hindi mabibili ng salapi. Ang kanyang buhay ay naging puno ng kahulugan at pagmamahal. Ang mga taong kanyang natulungan ay naging bahagi ng kanyang pamilya, at ang kanilang mga kwento ng tagumpay ay naging bahagi ng kanyang kasiyahan. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, alam ni Don Enrique na natagpuan niya ang tunay na yaman, ang yaman ng pagbabahagi at pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang buhay ay naging isang inspirasyon sa marami, at ang kanyang mga ginawa ay nag-iwan ng isang pamana na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Sa pagtatapos ng kwento, si Don Enrique ay nakaupo sa harap ng kanyang tahanan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang tabi, ang halaman na puno ng makukulay na bulaklak, isang paalala ng kanyang paglalakbay at ng tunay na kaligayahan na kanyang natagpuan. At sa bawat bulaklak na namumulaklak, alam niyang ito ay simbolo ng kanyang patuloy na pagmamahal at pagtulong sa kapwa, na magpapatuloy kahit na wala na siya.